Meron daw mga help desk ang PAGCOR at may mga psychologist ang mga kasino na maaaring tumulong sa mga nalululong na sa sugal. Tulad ng kinilalang umatake sa Resorts World attack na si Jesse Carlos. Pero sabi ng isang psychologist, mahirap din mangumbinsi ng isang sugarol na kailangan na niyang magpagamot dahil hindi naman ito aaminin sa sarili. Nalulung na ito. Narito po ang aking report. Sabi ko po sa mga magulang na nananulong sa sagal. Kumari po sana awatin po ninyo ang anak nyo. Kami po namimigati rin po, hindi po namin matanggap. Nanganak po namin nalulong ng gusto hanggang sa umabot sa ganito. Dahil sa sugal, nasira daw ang buhay ng gunman sa pag-atake sa Resorts World na kinilalang si Jesse Javier Carlos. Ang kanyang adiksyon sa sugal ikinabuwis ng 37 buhay. Sabi ng mga magulang ni Carlos, para mapigilan ng anak sa pagsusugal, hiningi na nila noon sa PAGCOR na pagbawalan siyang makapasok sa anumang kasino. Kaya kabilang ang gunman sa listahan ng halos 500 taong itinuturing na restricted personality ng PAGCOR. Pero tingin ng psychiatrist na si Dr. Bernadette Arsena, ang pagban na ito ang isa sa posibleng dahilan kaya naging bayolente si Carlos. At the early signs of addiction, ito ay magagamot. Kapag ito ay chronic na, kailangan ng long management and therapy of the dependency and addiction. Kailangan natin mapapakita sa kanya na ang gambling per se ay hindi siya lunas doon sa losses niya. Hindi nga lang daw talaga birong kumbinsihin ang isang sugarol na kailangan na niyang magpagamot dahil unang-una hindi niya aaminin kahit sa sarili, nalulung na siya. On and off na nagkakaroon ka ng mga winning points, sabihin natin. But after that, may mga losing ends. At times, pagdating doon sa mga losing ends, ay gusto nilang bumawi. Yun ang pathological gambling. Gusto mong bumawi, kaya ka tuloy-tuloy na, hindi, babawi din ako, ganito. Yun ang usually nasa isip ng isang nagagamble. Up to the point na nawawala na siya ng control. Sabi ng PAGCOR, maliban sa help desk na pwedeng tawagan ng mga sugarol at pamilya ng mga ito, may mga psychologist daw ang kasino para tulungan ang mga nalululong na sa sugal. Meron pa nga yung TV at radio ad ang PAGCOR para sa responsableng pagsusugal. In fact, sa malalaking IRs, meron silang mga psychologists at clinic doon na pag sinabi ng dealer, kailangan i-refer para sa talagang nalululong na, no? Sinasabihan din sila, sir, ma'am, magpahinga na muna kayo. Tulad ni Jessie, nalulung din sa sugal si Flor de Lisa Padilla. Malimit siyang makitang naglalaro sa komunidad mula umaga, tanghali at gabi, mapabaraha, bingo o karakrus. Ang gamit niyang pampusta, ang padala ng kanyang kinakasama. Kung ang pinag-aralan talagang siguro likas lang na marunong na gano'n. Nasa dugo kasi tatay ko parang sugarol din. Para kay Flor de Liza, pinapalago lamang daw niya ang kanyang pera, habang ang kanyang mga anak nanlilimos ng pera. Meron kasing yung project nila hindi sapat sa pera kung gano'n. 20 lang nga ako, 30, 50, hindi sapat, madam. Kasi ipa-project po niya, wala pong kakainin yung isa kong anak. So kumbaga nakikita ninyo yung sugal na lang yung paraan para kahit paano lumaki yung pera. Yung maliit na pera na hawak ninyo. Ganun, ma'am. Pero umaasa ako sa mga anak ko, sana huwag na mangyari sa buhay ko. Many gamblers are bored sa bahay. Many gamblers are depressed. And isang paraan yung gambling para maiwasan nila yung mga negative emotions na to. Ang pagkalulong ng mga Pilipino sa sugal ang isa sa mga ikinakatakot noon pa man ni Archbishop Oscar Cruz. Kaya nga matagal na niyang krusada ang pagtutol sa pagtatayo ng mga kasino sa bansa. Sa kahuli-hulihan, ang panalo niyan, siyempre, yung PAGCOR at saka yung iba't ibang gambling institutions, siyempre sila ang panalo at the last analysis at lahat talo. Sa Pilipinas, meron ng mahigit 40 kasino ang nag-ooperate sa ngayon. Sa Maynila pa lang, 4 na ang mga malalaking kasino na kung tawagin ng PAGCOR ay integrated resort. Ang kabuang revenues na nalikha mula sa mga kasino sa bansa, aabot ng 55 bilyong piso noong taong 2016. Pero ang PAGCOR hindi naniniwala na nagpro-promote sila ng kultura ng pagsusugal. Yung culture of gambling, panahon pa yata ni Jesus Christ, meron na yan at hindi talaga natin ma-solve.
Ang nangyari, even during the martial law of President Marcos, hindi na yan niya naalis eh. Kaya naggawa siya ng PAGCOR para nga ma-regulate at precisely para maalis yung culture of gambling na ginagawa sa mga bahay-bahay o sa mga private institutions. Sabi ni Senate President Coco Pimentel, dapat paalalahanan ang mga kasino na wag daw samantalahin ang kahinaan ng mga sugarol. Dapat daw sila mismo ang pumipigil sa mga ito na waldasin ang kanilang pera.